Sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-controversial at kakaibang balita sa crypto at politika. Kamakailan po ay inanunsyo na pamumunuan ni Ginoong Elon Musk at ng entrepreneur na si Ginoong Vivek Ramaswamy ang bagong US Department of Government Efficiency. Yan po ang DOGE. Bagamat wala po itong direktang koneksyon kay Dogecoin na isang meme coin, ang presyo ni Dogecoin ay tumalon po sa presyong 0.39 or 39 cents. Ang pinakamataas nito ngayong taong ito. Ang CEO Coinbase naman na si Ginoong Brian Armstrong ay nagsabing ang Doge or DOGE, yan, hindi po ito yung coin, kundi ito po yung agency or ahensya. Ay meron daw po itong potensyal na magdulot ng economic freedom sa bansang US. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin nito at paano naapektuhan ang crypto market, lalong-lalo na itong si Dogecoin. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ano nga ba ang US Department of Government Efficiency or DOGE? Yan, hindi po ito si Dogecoin. Ang DOGE ay isang bagong ahensya ng gobyerno sa Amerika na may layuning bawasan ang labis na paggastos, yan, or cost. Alisin ang mga hindi kailangang regulasyon at gawing mas simple ang operasyon ng gobyerno. Ang ahensya na ito ay bahagi po ng plano ni President-elect Donald Trump, kung saan ay personal po niya na pinili si Ginoong Elon Musk bilang tagapamuno nito. Ngayon ayon po sa CEO ng Coinbase na si Ginoong Brian Armstrong, ang ahensyang ito ay maaring magdala ng mas mataas na antas ng economic freedom sa US sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga hadlang sa ekonomiya. Ngayon ay bakit sinabi ni Ginoong Brian Armstrong na ito ay magpapalawak ng economic freedom? Ayon po kay Ginoong Armstrong, ang tamang insentibo para sa gobyerno ay makakabawas sa sobrang paggastos at makakapagbigay po ito ng mas maraming kalayaan sa mga mamamayan para magnegosyo at mamuhunan. Kaya nagsuggest po siya ng dalawang bagay. Unang-una ay yung tinatawag po niyang constitutional spending cap. Yan, lilimitahan po ang paggastos ng gobyerno sa 10% ng gross domestic product or GDP. Pangalawa ay ang tinatawag pong sovereign wealth fund. Magtatatag po ng isang pondo kung saan ang bawat mamamayan ng Amerika ay magkakaroon po ng bahagi. Ang mga surplus o sobrang kita ng gobyerno ay maaring maibalik sa mga tao bilang dividends. Kaya napakaganda po niyan. Ngayon ay bakit naman po biglang tumaas ang presyo ni Dogecoin? Yan, bakit nagkaroon ng reaksyon ang crypto market? At lalong-lalo na itong si Dogecoin at umangat yung kanyang presyo. Gayong wala namang kaugnayan ang ahensya na DOGE dito kay meme coin na si Dogecoin. Yan, bagamat walang direktang koneksyon ang bagong ahensya kay Dogecoin, ang acronym na pareho nito ay nagdala po ng hype sa crypto community. Ayan, ulitin ko po. Yung pagkakapareho po ng kanilang acronym ay yan po yung nagdulot ng hype. Ayan, hype sa crypto community. At kilala po si Ginoong Elon Musk bilang isang malaking supporter ni Dogecoin. Kaya hindi po nakakapagtaka na tumaas ang presyo nito matapos ang announcement. Kaya yan. Kaya itong si Ginoong Elon Musk ay matagal na po siyang supporter ni Dogecoin. At ang simpleng dahilan po dyan ay mahilig daw po kasi siya sa mga aso. Kaya yan. At nung nagkaroon po ng epekto ito ay yung naging paggalaw ni Dogecoin ay umabot po siya sa presyong 0.39
39 or 39 cents. At ito po yung kanyang pinakamataas na presyo na naabot or narating ngayong taong ito. Ayon po sa mga eksperto, ito po ay dulot ng sentiment-driven trading o pagbili base po sa hype at emosyon. Matapos po ang surge, bumalik po sa mas mababang presyo si Dodge dahil sa natural na correction. Ayan, yan lamang po yung simpleng mga dahilan. Ngayon ay ano naman po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Dogecoin. Unang-una ay nagbibigay ng posibleng epekto po nito ay meron pong opportunities para kumita rito. Ang pagtaas po ng presyo ni Dogecoin ay nagbibigay po ng pagkakataon para sa atin na kumita mula sa volatility nito. Para sa mga sanay sa mabilisang trade o swing trading, ang ganitong mga balita ay pabor po sa kanila. At sunod ay meron naman po tayong ang sunod po na posibleng epekto nito ay ang tinatawag pong risk of hype-driven decision. Yan. Tulad po ng ibang mga meme coins, ang paggalaw ni Dogecoin ay madalas na base po sa hype, hindi sa tunay na project o technology. Kaya ayan po. Uulitin ko po ulit kasi mahalaga ito. Ang madalas po na paggalaw nitong si Doge ay nakabase sa hype at hindi po sa kanyang sariling project o technology. Kaya para sa mga Pinoy na gustong mag-invest, mahalagang intindihin ang risk ng ganitong klaseng asset. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang bagong US Department of Government Efficiency ay maaring maging isang makasaysayang hakbang para sa Amerika. Ngunit para sa crypto traders, ang mas mahalagang tanong ay kung hanggang saan ang impluwensya ni Ginoong Elon Musk sa market. Ang hype na dulot po ng Doge ay patunay na lakas ng social influence sa crypto. Lalo na kung sikat na personalidad tulad ni Ginoong Musk ang nasa likod nito. Para sa mga Pinoy traders, ang aral dito ay siyempre maging maingat. Ang hype ay maaring magdala po ng kita, pero ito rin ay nagdadala ng risk. Sa uli, ang tamang edukasyon, diskarte at risk management ang siyang magiging susi sa tagumpay sa crypto trading. Kaya sa madaling salita, ay huwag pong mag-invest dahil sa uso ito at mag-invest ito dahil alam mo ang ginagawa mo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.